Okay, so yon KGX, kumusta tayong lahat? At check muna natin itong trade natin. So congratulations sa inyo, no? So ito yung trade natin kahapon. So saktong-sakto dito sa ilalim natin sa 108.5 or 108.6, nag-trigger tayo NTP1. So good job mga idol, no? So far kung titingnan natin, rejected ng 3 beses, 1, 2, 3. So for me, good na to for TP, no? Kung nanonood kayo ngayon, for me sana nakapag-TP na kayo kasi for me safe na to, no? Sabi ko nga 118,500 to 110 700, 2,000 USDT na ang itinaas. I think nasa 100% na ang profit nyo that time, no? Sana mag-take profit na lang muna kayo. Okay? So bukas tayo magti-TA ng another. So titingnan ko ang galaw ng market bukas and then hapon or gabi. Yung gabi, no? I think alas 8 or yan, mga 8 o'clock magti-TA tayo. Tingnan natin kung saan tayo papasok. Okay? So Watchers Guru, mapapansin natin, Sharp Link buys 56,533 ETH. No, 1 hour ago, no? Watchers Guru yan, mga idol, no? So worth 252 million. Okay? So pagdating naman sa Facebook page, no, ito, investor alert, no? SEC warns advisory to be issued to more unlicensed crypto exchange. No, ibig sabihin yan, ang SEC Philippines, no, ay naglabas ng bagong investor alert advisory. Ayan na yan, di ba? Siyempre, sabi nila, babala na naman to tungkol sa mga crypto exchanges na may registration feature, parang nag-aalok ng sign-up gamit ang PH Mobile number at card payment. Okay? Pero hindi sila rehistrado license sa Pilipinas. Sabi nila, maglalabas daw sila ulit ng regulatory dito. Sabi nila, ano ibig sabihin yan? Kung hindi rehistrado ang isang SEC exchange sa SEC Philippines, sabi nila illegal pa rin, no? So maaari silang isailalim sa enforcement action, halimbawa block access, ipasara at kasuhan. Yun yung gustong ipakita ngayon ni SEC. So sabi nila, dagdag pa daw dyan, Sebes, ayan o, kitang-kita naman, dagdag pa daw dyan August 1, 2025 kung saan pinangalanan na ng SEC ang ilang exchanges. No? Ibig sabihin, madadagdagan pa ang listahan ng mga platform na babalaan ng SEC. So hindi lang 10 ang ibaban, no? Kundi marami. So syempre, ano ba yung mga epekto niyan sa users natin? Syempre, kung gagamitin nila ang licensed crypto exchange, risk daw ito. Bakit? Syempre, block nga eh. So ibig sabihin, nandoon yung asset mo sa mga exchanges na yun, possible i-block ng Philippines. Pero syempre, ang technology ngayon ay kakaiba na, no? So, syempre, ano ba yung technology ngayon? ChatGPT nga, tinuturo kung paano mo ma-access. Diba? Yung mga naban na website. Diba? So, ako sa kanila, i-ban din nila mga AI. Diba? Kasi, wala eh. Ang gagaling ng AI eh. Tuturuan nila eh. Diba? Kung paano maka-access. Diba? Yung mga ban na exchange, diba? Kayang i-access na. Kahit sa cellphone. Diba? Yung iba nga, binabago lang yung DNS, yung iba VPN, pero pinakamabilis, baguhin mo lang yung DNS mo, 'di ba? So tanong mo nga lang kay ChatGPT kung paano baguhin ang DNS para ano ba 'to? Para makapag access. Ituturo ni ChatGPT yan, mga kapatid, 'di ba? So yun lang, mga idol, at bukas, no, pero happy profit sa inyo ha dito. Okay, so saludo sa inyo lahat KGX at magandang umaga ay gabi sa inyo lahat, 11:17 kasi kakauwi ko lang, no? So iniisip ko kasi once na magkaroon ng 3 rejection yan, possible kasi baka bumaba ulit, no? Kaya pinapatipig ko kayo, pero kasi nasa 100% na ang profit nyo dito, I think masaya na kayo dyan, diba? Pero kapag gusto nyo pa rin ituloy, wala namang problema yan, no? Pero once ma-break to, possible kasi lumipad yan dito sa 112. Okay, no? Saludo sa inyo lahat KGX. Magandang gabi ulit sa inyo lahat.